Hello, beautiful people! Beautiful people, kamusta na po? Kayo! Naku po. Totoo po yan, beautiful people. Kung kayo po ay may ganoon. Halimbawa, beautiful people, ito po ay natural na lunas lang po ito sa mga napapasma po. Lalo po yung sakit sa pasma po, yun po. Ang pasma po kasi, beautiful people, ang ibig sabihin ng napasma o pasma po ay ang binat o lamig po sa ating mga katawan, beautiful people. Kaya ang tawag po doon ay pasma po. Napasma ka o kaya po nabinat ka, gaya ng mga buntis, nabinat. O gaya naman po sa mga taong galing sa trangkaso, tapos nagtrabaho po kagad, yun po ang nabinat po yun. Mga buntis po na bagong panganak po, nabinat po sila kasi po nagtrabaho po kagad sila, tapos kulang pa po sa pagkain, kulang po sa sustansya po. Ganito po ang gawin nyo po, beautiful people, ha? Ito po ay natural lamang na lunas para sa mga pasma, binat at lamig sa katawan, beautiful people. Ito po para may maalam po kayo o alam nyo po kung meron po kayo diyan sa bahay, beautiful people. Ito po ay mahalaga po, ha? Mahalaga na napapangalagaan natin ng tama ang ating katawan. Ngunit hindi talaga natin maiwasan ang ilang problema sa kalusugan. Noong unang panahon, hindi pa uso ang mga gawa sa komersyal po, halimbawa po mga doktor po ba, mga medisina po ba. Yan po. Ay, siyempre po ay problema na po natin iyan. Beautiful people. Kaya mag-ingat po tayo, beautiful people, na ang komersyal po na gamot at mga natural na halamang gamot, beautiful people, ang ginagamit natin noong mga kanunuan pa po natin, mga lola, lolo natin, mga tiyahin at tiyuhin po natin na nakatira po sa bundok, sa bukid o sa probinsya po, ganyan po. Halimbawa po, ginagamit natin po ng ating mga ninuno po kapag tayo ay ginagamot po ang ating mga sakit po. Mga kondisyon katulad ng pasma, binat, lamig sa ating katawan ay maaring malunasan gamit lamang ang ating mga natural na sangkap nang hindi gumagastos ng malaki, beautiful people. Halimbawa, beautiful people, ano nga ba ang pasma? Ang pasma ay isang uri ng problema sa nervyos o nerven sa ating nerve, beautiful people, na maaaring magdulot ng panginginig o pagpapawis ng parte ng katawan na kadalasan nangyayari sa kamay. Maaari ring itong magdulot ng sakit sa katawan. Ano nga ba ang binat, beautiful people? Ang binat ay isang kondisyon kung saan kagagaling lang sa sakit ang isang tao at bilang na puwersa ang katawan na nagdudulot ng binat. Ang binat sa panganganak ang isa sa pinakam nakakatakot na uri ng binat dahil maaaring masira ang pag-iisip ng isang babaeng bagong panganak. Nakakaranas nito o kaya na may ikamamatay niya ito. Ganyan po ang beautiful people. Kaya mag-ingat po talaga. Ano naman ang lamig? Ang lamig sa katawan, beautiful people, ay makinig kayong mabuti. Huwag pasaway, beautiful people. Ito ay para po sa inyo ito, beautiful people, para pag-ingatan nyo po ang inyong sarili, ang inyong katawan po, ang inyong kalusugan po. Ang lamig sa katawan ay nagdudulot ng pananakit sa buong katawan o sa parte kung saan lang apektado. Ito ay dulot minsan ng sobrang pagka-expose sa hangin na nag-iipon sa loob ng katawan ng isang tao. Ang lamig sa katawan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng hilot, ngunit o kaya po hilot o kaya po ay massage. Magpamasahe po kayo. Mayroon iba pang paraan para matanggal ito o ituturo namin
ito sa inyo, beautiful people. Natural na lunas para sa binat, pasma, at lamig sa katawan, beautiful people. Ito po ang mga sangkap. Makinig po kayong mabuti, beautiful people, at hindi ko na po balik-balikin pa. Ito po ang mga sangkap sa mga dapat nyo pong gawin. Laman ng buko, kalahating libro ng sariwang libro, para kung gago, beautiful people, hindi po libro. Laman ng buko, alam niyo po ang laman ng buko po, yung kanyang puti po na ng buko, yung kinakain po natin, ang sarap po kainin niyon. Laman ng buko, kalahating litro ng sariwang sabaw ng buko, 1/4 sinangag na bigas, 1/4 na sinangag na mais, at 10 sariwang dahon ng sambong, 10 sariwang dahon ng suha, 10 sariwang dahon ng oregano, 10 sariwang dahon ng sampalok, 10 sariwang dahon ng kamyas, 10 sariwang dahon ng abukado, 10 sariwang dahon ng mangga, at 10 sariwang dahon ng bayabas, 10 sariwang dahon ng guyabano. Puro 10, beautiful people, ha? Tandaan nyo po, dahon lang po yan. Tigsa 10 lang po, ha? 10 dahon. Alam nyo naman po, ang hanapin nyo po, mga dahon-dahon po, ha? Tigsa 10 po, ha? Suha, oregano, sampalok, kamyas, abukado, mangga, bayabas, guyabano. Yan po, ipunin nyo po yan, tigsa 10 po. Yan po ang ilaga nyo po, okay? Magpreparasyon po ang paggamit po nito. Hugasan ang lahat ng sangkap ng dahon. Pagkatapos hugasan ang mga dahon, ilagay ito sa malinis na kaserola at idagdag ang sinangag na mais at bigas, pati na rin ang laman ng buko at sariwang sabaw nito. Ganyan po, ha? Tandaan nyo po. Ilagay ang kaserola sa apoy at pakuluan ito sa loob ng 20 o 30 minuto po. Ihanda ang malinis na kumot at balutin ang sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng jogging pants, jacket at medyas. Maglagay rin ng bonnet sa ulo. Kapag kumulo na ang inyong mga sangkap, ilagay ito sa iyong kwarto. Balutin ng kumot ang katawan kasama ang kaserola. Mag-ingat lamang at baka kayo ay mapaso o mabanlian po. Buksan ng kalahati ang takip ng kaserola at singhutin ang usok na lalabas rito. Kapag hindi na gaano kainit ang pinakukuluan, tanggalin na ang takip at patuloy ang pagsuob hanggang magpawis ang inyong katawan. Pagkatapos gawin ang paraan ito, magpalit ng damit. Sa paraang ito, makakaramdam ka ng magaan sa iyong pakiramdam at malulunasan ang masama na pakiramdam dulot ng nagsabing kondisyon. Yan po, beautiful people, ang mga sangkap at kung paano nyo gawin, mga preparasyon po. Yan po ang gawin nyo, magsuob po kayo sa mga ganoon, beautiful people, para po mawala po ang inyong mga sakit-sakit sa inyong mga katawan, mga binat, mga pasma, mga ganyan po, at maging normal na naman po kayo. Pero siyempre, beautiful people, wag po kayong tatapat po sa malamig na hangin, lalo na yung mga aircon o mga ventilador, beautiful people. Lalo po kayong masasama ang iyong pakiramdam po. Kung kayo po ay basang-basa po ng pawis, beautiful people, ang gawin nyo po, magpunas po kayo ng tuyong tualya po, punasan nyo po ang katawan nyo at magpalit po kayo ng mga damit na suot nyo po, syempre pati brief po o panty po kasi basang-basa po kayo ng pawis niyan eh. Ganyan, beautiful people, pero wag po kayong lalabas sa inyong kwarto po, diyan muna po kayo mga ilang oras po, mga siguro 1 oras, 2 oras po. Pagkatapos, beautiful people, kumain po kayo ng sabaw na mayroon pong gulay po, kahit anong klaseng gulay, kung ano man po ang inyong niluto. Gaya po ng mga gulay po ng mga may sabaw po, mga ano po ba, yung mga hilabos lang po ng kangkong o kaya po ng talbos o kaya po ng malunggay, ampalaya o kaya po mas masarap-sarap, beautiful people, parang pong yayamanin po ay magnilagang baka po. Yan po, o kaya po yung ano po, yung manok po, tinulang manok, yung pong sabaw ang kailangan nyo pong kainin at higupin po.
pagkatapos po, mga ilang segundo po, kayo po ay matalas pa po ang inyong isip at katawan nyo po kasing liksi na rin po ng Kalabaw, beautiful people. Kung kayo po ay gagaling na po. Ganoon, beautiful people. Kaya tandaan nyo, beautiful people, lagi nyo pong samahan ng dasal po. Hindi po kayo gagawa po ng ganyan kung hindi kayo marunong magdasal sa Panginoon Diyos po. Kasi po, ang Panginoon Diyos lang po ang magbibigay sa inyo ng lakas po. Kahit ano pang gawin nyo, kung wala po kayong pananalig sa Panginoon Diyos at hindi kayo marunong magdasal at kinalimutan nyo na ang pagdarasal at nagtampo po kayo sa inyong Panginoon Diyos po, ay wala po tayong mangyayari. Hindi po natin maaano po ang ating katawan po kung wala pong dasal, beautiful people. Kasi po, ang Panginoon Diyos lang po talaga ang nagbibigay lakas ng ating pangangatawan. Kasi po, siya lang din po ang nagbigay sa atin ng buhay, beautiful people. Tayo lang po ay tao lang po na maaaring magkasakit at mamamatay po. Pero tayo lang din po ang gagawa kung paano tayo gagaling, beautiful people. Tayo rin po ang kikilos po. Okay, beautiful people? Ganyan po. Yan po ay mga gabay lamang, beautiful people, pero yung gabay na yan po ay tunay po yan sa mga tao po noon kapanahunan po yan ng ating kanunuan, beautiful people, na wala pa pong doktor, wala pa pong mga hospital noon po. Mga tao po na matagal na po sa mundo na ganun po ang laging ginagawa nila. Yung mga tao po na alam nyo naman po, kahit bundok, bukid po yan. Mga tao po, wala pong mga damit, wala pong mga bahay, wala pong mga tirahan, pero nabubuhay po sila. Kahit po umuulan, umaraw po, bagyo, kung ano man po, buhay pa rin po ang mga tao na sa gubat po, na sa bundok po. Kahit wala po silang saplot, wala po silang mga gamit na kagaya po natin, mga appliances o bahay o ano po, toilet o dushe, yung shower po ba o ano po ba, wala po silang mga ganyan, pero buhay po sila, wala po silang mga sakit. Dahil po, iyan lang po ang kanilang ginagawa po pagka may mga binat ang kanilang pamilya o may mga sakit o kaya po may mga pasma po. Ganun lang po ang mga ginagawa nila, sinusuob lang po nila sa pamamagitan po ng dahon po ng saging o dahon po ng naglalakihang mga gabi po. Ganyan po ang ginagawa nila ng pagsusuob po. Binabalot po sila ng dahon ng saging o kaya po dahon ng gabi. Pero kung tayo naman po ay modern na po tayo sa buhay natin, moderno na po ba tayo na bubuhay ngayon, kailangan po yung kumot po, ano lang po natin, upo po kayo, isuob nyo lang po yung mga sinabi ko po, beautiful people, sa mga pasma po. Kahit wala po kayong sakit, beautiful people, magsuob-suob din po kayo. Baka po gumaling po ang inyong mga pasma po, lalo na po yung mga ano po, yung hindi na po nakakalakad at hindi na po nakakahinga-hinga po ng matindi po ba, yung parang barado na po ang inyong mga ano po, yung mga baga nyo po ba, mga atay nyo po ba, o kaya yung puso nyo po ba. Pero wag po, kung may sakit po talaga kayo sa puso, beautiful people, ay wag nyo pong gawin yan kasi baka hindi po kayo makahinga. Kailangan po magpa-doktor, magpa-hospital o magpa-opera po kayo pagkatungkol na po sa puso. Kasi po, delikado po ang mga may sakit po sa puso. Pero kung kayo po ay nanglalata po at para po may demonyo na nakapasok pa sa inyong katawan, kasi po, kumbaga po ay kinukuha na po kayo ng demonyo po ba sa inyong katawan, ang lamang lupa nyo po ay kinukuha na po, pero ang espiritu nyo po ay tumatanggi pa rin po na ayaw nyo pa pong mamatay, ayaw nyo pa pong madedo, beautiful people. Kailangan po umano po kayo, gumalaw, kasi po nasa tao lang po. Kaya nga po ang kasabihan na po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kayo po mismo ang gagawa para kayo po ay gumaling, para po mawala ang inyong mga sakit, beautiful people, na nararamdaman. Kasi po, tayo lang po talaga gagawa para tayo gumaling. Tayo pa rin ang kikilos, beautiful people. Okay? Yan lang po ngayon, beautiful people. Sige na, beautiful people, sana po may natutunan po tayo sa mga kwento, sa mga panunood nyo po. At mga ideya po kung paano tayo gagaling, maalis ang mga pasma, maalis ang mga binat, ganyan po. Kung ano man, kung nahihirapan kayong huminga, kung may asma man kayo o ano, ganyan lang po ang gawin nyo, beautiful people. Maghanap po kayo sa mga dahon-dahon, tigsa 10 lang po na ano, beautiful people, dahon, at ipagsama-sama nyo po at ilaga nyo po, pakuluan nyo po at isuob nyo po yan po.
Okay, beautiful people, kung mayroong wala kayong buko diyan, kahit wala na pong buko, kung yung mga dahon lang po yun, ay okay na po yun, ipangsuob nyo po. Ganoon, beautiful people. Tapos po, yun nga po, maglaga kayo ng mainit na sabaw po, inumin nyo po para mawala yung binat nyo po, at saka yung mga, ang ano nyo po, yung mga kamay nyo po na, kasi po, ang una po talaga niyan, masakit ang mga paa, mga kamay, mga daliri, patutunog-tunugin mo yan, kasarap patunugin ang mga daliri pagka yung namimikog na po ba yung mga ano tawag noon, yung parang pinupulikat yung po yung mga binti po, mga binat po yan, mga pasma po yan eh. Okay, beautiful people! Maraming salamat, beautiful people, sa pakikinig nyo po at sa panonood nyo po sa akin. Dahil kung tayo po ay hindi nakikinig at hindi po tayo nagbabasa, wala tayong malalaman, beautiful people. Kaya kung tayo ay marunong bumasa at magbasa at makinig, diyan po mayroon po tayong malalaman po sa ating isip po, mahahasa po ang ating utak at isip po natin, beautiful people. Okay? Sa susunod ulit, beautiful people. Bye-bye you! I love you, beautiful people!